What's up mga viewers? Magandang araw sa inyo lahat. My name is Lian Osner F. Oliveros from 2BBED. Noong nakarang araw sa video ko, maraming nagsasuggest ng tutorial about Padlet. So ngayon, pinagbibigyan ko na kayo ng walang bayad. Ngayon, ano nga ba yung Padlet? Let's begin. Padlet is an online platform that allows users to create virtual boards or what we call walls for collaborative content sharing. So it serves as a digital space where people can organize, post, and share various types of formats or content such as text, images, videos, links, and files. So yung Padlet, hindi lang siya ginagamit for education. Ginagamit din siya for business and personal projects to facilitate teamwork, brainstorming, and interactive communication. So, goods talaga siya for students. So, let's begin yung tutorial. So, yung tutorial na to, naka-focus lang siya for mobile. So in Padlet, the difference between a blank sandbox and a blank board, yung blank sandbox, freeform siya, which means magulo talaga siya. Users can drag and drop posts to arrange them in any way they like. So yung ideal activity dito is mind mapping or concept mapping. Tapos, pwede rin siyang brainstorming kapag may brainstorming sessions kayo. Sa blank board naman, ang pagkabaliktaran naman ng blank sandbox. Kasi yung blank board kasi, organized siya. Kasi may grid-like structure siya. So, posts are automatically arranged in tidy rows and columns, making the board look more structured and clean. So, suitable siya sa mga users na ayaw ng magulo or na-overwhelm kapag magulo yung nakikita nila. Kaya maganda rin tong option. So, pumunta na muna tayo sa sandbox. Ayan. Makikita nyo yung add icon dyan. I-click nyo yan. Create the add icon and click sandbox. Ayan. As you can see, it's in a draw option. Ayan, yun nasa taas. And look at the bottom corner. Nakita nyo yung maraming icons dyan. Yung una dyan is pen icon. Using that, we can draw sa blank page. As we all know naman na mahirap mag-drawing sa mobile phone. And mahirap pa rin kahit may stylus tayo, di ba? Kaya kapag nagkamali naman kayo, you can use the undo button sa right bottom corner, dun sa pinakadulo. Tapos kung gusto mo naman ibalik, you can redo it by tapping the icon next to the undo button. So you can also add text to this by clicking the T button. Nakita niyo yan? Ayan. Yan. May lumalabas na keyboard. So pwede kang mag-add ng text dyan. Ano yung mga topic nyo. And you can zoom it by using your two fingers. Like this, oh. Ayan. By that, ma-zoom yan. Dumalaki yung text. Tapos, you can add sticky notes by tapping the paper look icon next to that text button. You can also change its colors, whatever you want. Pwede siyang lagyan ng text and i-drag around the board. Ayan. You can also tilt it through moving the small circle above the sticky note. Yan, kita nyo, tumatagilid siya. Next to the sticky note is yung square shape na icon. Sa pamamagitan ng pag-click ng icon na yun, ay may kita kang various
of shapes. Makikita kang maraming shapes dyan. And you can also customize the colors of it. Sumunod yung arrow icon. Pag click mo yan, may makikita kang different styles of arrow na pwede mong gamitin. Pwede mo siyang i-adjust through the small circles na makikita nyo. Pwede nyo rin siyang i-tilt and i-drag like sa sticky note. If gusto nyo na i-delete yung mga element na nilalagay nyo sa wall or board nyo, of course, pindutin nyo yung trash bin na icon, tapos click the 3 dots. Maraming options na nakalagay dyan. Kung natatakpan yung element na gusto nyo iharap, i-click nyo yung send to front. Kung gusto nyo naman ilagay sa likod, i-click nyo yung send to back. You can also cut, copy, paste, duplicate, and select all. Alam nyo naman siguro yung mga ginagawa niya. Yung 50 plus naman, i-click nyo yan. Ayan, kita niyan. At may mga options pa si Padlet dyan. Kung hindi kayo biniyayaan sa galing ng mag-drawing, you can use the I can't draw options. And yung artificial intelligence, yung mag-help sa inyo na mag-draw sa idea nyo. Simple lang yan. Kailangan gumawa lang kayo ng prompt. Ayan. Pwede kayong maglagay ng gusto nyong i-drawing or anong idea nyo, ilagay nyo dyan sa search button na yan. Tapos, magbibigay na agad si artificial intelligence dyan. Yan yung bagong update ng Padlet. Tapos, you can also create poll here and post it on the wall. The students will be able to view and answer it. Tapos, through clicking image search naman, you can add GIFs, Spotify, YouTube. Tapos, you can search on web if hindi siya available sa mga applications na yan. Alam niyo yan, nakaka-add siya ng spice kapag, siyempre, kapag gumagalaw, may tunog, may video, di ba? So, maganda rin yung options na yan. Tapos, kung tinatamad ka naman mag-type ng mga sagot, questions, or context, you can use audio by tapping audio recorder. Siyempre, pindutin mo muna yung pink button, ayan o, yung nasa gitna, para mag-record. Then, you can save it. Tapos, ma-upload siya directly dun sa wall mo. Then, like, tada! Andyan na siya. Pwede ka rin mag-upload ng photos, documents, and link. If gusto mo naman i-customize, siyempre, i-click mo lang yung 3 dots sa upper right corner. Tapos, click settings, tas ayan, makikita mo yung title. Pwede mo siyang i-customize. Ako nilagay ko pang Uri Team 4 kasi yun yung topic ko. So, yun yung i-demo ko sa Team 1. So, may mga icons rin dyan. Pwede ka pumili ng isa at pwede rin gumawa ng custom if ayaw mo yung mga available na options na meron dyan. So, tapos, during the collaboration naman, if gusto mo makita yung mga nag-add ng elements or ideas, i-turn on mo yung cursor. I-off mo naman kung ayaw mo. Sa tools, ayan, pwede mo i-allow o hindi. Pero, advice ko lang, much better talaga i-allow lahat ng yan. Since, nakita naman natin na ang laki na ambag ng options na yan sa paggawa sa limang board wall mo. Regarding naman sa moderations, depende yan kung anong gusto mong option. Sa remake naman, if ayos lang sa'yo na may kaparehas kang template or wall na hindi mo kilala, pwede mo naman siya everyone. Depende rin sa'yo talaga yun. Sa blank board naman, makikita nyo na marami siyang options like wall, stream, timeline, grid, canvas, and map. Pero ang madalas na gamit is yung wall na format. Pwede mo rin i-on and i-off yung sections para ma-organize. Dun sa upper left corner, i-click nyo yan if gusto nyo ng ibang kulay ng post nyo. Pinili ko is purple, tapos makikita nyo rin yung drops doon sa paper-like icon. Sa nakikita nyo, wala kasi. Walang nakalagay na kasi hindi pa ako gumagawa ng post. Makikita nyo naman sa upper right corner, yung time icon. Dito naman, pwede mo i-schedule kung anong oras at araw mo ipopost. Automatic na yan siya. Pwede kang mag-input kung anong topic o context na gusto mo. Pwede mo rin siyang i-edit by tapping the 3 dots sa upper right. Just like dun sa blank sandbox,
Pwede ka rin mag-add ng images, GIF, YouTube, Spotify, and web. Tapos yung text, pwede mo rin siyang i-bold, italics, bullet form, highlight, and such na makikita nyo sa bottom corner. Ating gallery naman, yan. May kita kayong different kinds of template. Pwede ka rin mag-request if wala yung template na gusto. Ayan. May education tsaka business. Daming templates, di ba? If may gusto kang template, click mo lang. Tapos, may kita kang see example dyan sa gilid. Right corner. Tapos, ito-tap mo yan. At pagkatapos, you can see an example of daily schedule plan. You can see the creator sa upper left corner. And then, tick mo lang yung 3 dots sa bottom corner. Tapos, kung gusto mo kumuha lang na ideas, pwede mo siyang i-add as a bookmark. Tapos, kung gusto mo naman i-send sa mga friends mo na in-need sa gantong template, use the share button. And kung ikaw naman, yung may kailangan, you can use the remake button. May makikita kayong sa bottom na link icon. I-click nyo yan if you want to join the other Padlet through scanning QR code or entering the link of the Padlet you're going to join. Nakita nyo na super dali lang i-navigate yung Padlet. You just need to explore it. Diba? Wala namang mawala kung i-explore mo yung app eh. Sa blank sandbox and blank board, ang prepare ko talaga ay blank board kasi hindi siya masakit sa mata and gusto ko talaga yung features niya, yung may naka-by post and sections siya. Kaya suitable siya kapag may discussion and announcement yung teacher. O pwede rin may pinapagawa yung teacher. Sa blank sandbox, maganda rin naman siya. Pero mas pasok siya kapag math yung subject kasi pwede kang mag-solve doon through pen, di ba? Tapos pwede rin siyang mind mapping which is suitable siya sa motivation part ng class or introduction part ng topic. Ayun lang, I hope na may natutunan kayo. Paalam!